season 7 na po tayo. Yes. Alam naman natin na may mga illegal din talaga mga Pilipino sa Amerika. Isa rin yun kung bakit siya nanalo ulit. Kasi parang, yun nga sa policy niya na America first. Parang na-feel ng mga American citizens na sila yung ipa-priority over other nationality. We always want to go to America because the opportunity there is better. Knowing politics will always be dirty. Well, dirty. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hello! Hi, chatter! Hello, chatters! Yes, nakikita niyo naman bagong itsura ni B. Siyempre, fresh. Fresh from the Philippines. No, fresh from Hindi na, season 6. Totoo. Uy, ang layo na lang narating natin. Kaya nga. Dito pa rin tayo. Nandito tayo sa season 7 na po tayo. Yes. Sana naman, nandito pa rin kayo mga chatters. Di kayo nagsasawa sa amin, di ba? Oo nga. Thank you naman so much. Pero bago tayo mag-start, gusto ko lang malaman anong pinaka-favorite mong topic natin nung season 6. So far. So Hindi, far, so good. so far, so good. Ang pinaka-favorite ko ay yung childhood. Gaya-gaya, dapat pala ako na naman. Ikaw muna ang ganda. Ayan. Parang meron akong dalawang favorite, pero yung pinaka-favorite ko is childhood. Iba no? Iba. Iba dahil Nung sinabi ko nga sa'yo dun sa chat natin na parang confident tayo sa mga sinasabi natin and napaka makabuluhan ng mga insights natin about our childhood. And napapanahon kasi Christmas na. Mga panahon. At saka May kahit timing lang. At saka kahit sobrang dami na nating topic regarding childhood, parang ibang atake naman to, no? Ibang atake na naman. Yeah, ibang approach yung pagka-deliver natin ng childhood natin. Kaya yung Dahil favorite dyan, yun ang natin. topic natin ngayon. Hindi, dahil dyan, yun yung favorite natin, yung season 6. Nung season 6 kasi parang more on nagbigay tayo ng mga advices, diba? Kung what if True. mapunta tayo sa isang situation, ganyan. Pero, ngayong season 7, syempre iba naman, di tayo mauubusan dito. Totoo. Ibang atake na naman tayo ngayong season 7. Ngayong season 7, ano po Mhm. tayo? Gulatan po tayo ng topic natin. Gusto ko yun, yung gulatan tayo. Gulatan. No, actually, napag-usapan naman na natin yun. Napag-usapan naman na natin yun before tayo mag-end ng... Actually, before tayo mag-end ng season 5, napag-usapan na natin yun kung anong topic natin for season 7. And dalawa yung napipili ko na pag-usapan. Yun nga, which is yung childhood na naman. Pero hindi naman siya totally childhood. More like feeding your inner child. And another topic is na napakainit ngayon is yung pagkapanalo ulit ni Trump. Mhm. Yeah. Okay. And of course, napag-usapan na naman natin ang childhood for how many times. Then let's talk about Trump. Oh my God. Okay. Yun lang din naman kasi ang natin, napag-usapan natin. We will talk about trending topics. And yun nga, parang kasi naging big issue si Trump nowadays. I mean, hindi naman si Trump himself. I mean, Mhm. yung pagkapanalo niya lang ulit. Kasi alam Mhm. naman natin yung history about his presidency, di ba? Na ang daming naging against sa kanya because yung mga patakaran nga niya and everything, and then how he ruled. I mean, yeah, how he managed the United States of America for few years, 'di ba? And then marami nagsasabi marami nagsasabi online na why did they vote for him? Alam naman nila yung history niya. 'Di ba? And
parang ang pinaka-ano kasi doon, ang pinakamalaking issue doon is yung pagde-deport niya ng mga immigrants sa US back to their home countries. Illegal. It's Illegal. illegal. Yeah, the Mm-mm. illegals, of course. Siyempre, kung legal ka na, bakit ka pa ipapabalik, di ba? Yung mga illegals. And we know that there are some Filipinos that voted for him without even thinking na maapektuhan din yung mga kapwa nating Filipino na nasa Amerika. Because hindi man natin alam kung talagang lahat ng mga Pilipino doon ay legal or illegal, di ba? And alam naman natin na may mga illegal din talaga mga Pilipino sa Amerika. Masyado siyang nagiging big issue kasi nga dahil doon sa mga pagkaganon. And another thing is yung parang one of his platforms is sa education is to stop educating the people or the children, I should say, about homosexuality and what's the other one? Nakalimutan ko yung other topic niya. Though the topic about homosexuality, hindi naman siya masyadong, I mean, yes, it's a big issue. I mean, it's a big it's a big issue. Pero parang ano kasi siya parang kino-cover lang siya nung main topic na parang sex education. Kasi pag sabi mo naman sex education, it's not about sex only, about your gender, about everything, about human, di ba? And yun, gusto niyang tanggalin yung part na yun nung education or nung topic na yun. Tama ba? Subject, I should say, nung subject na yun, yung about homosexuality. Because, Trump is one of the homophobes of the world. So, yeah. Parang naging ano lang siya, naging hot topic lang siya dahil dun sa mga platforms niya na yan. Mm. And what can you say about the deportation of illegal migrants Okay. in America? Akala ko naman hindi mo naman ihahati-hatiin yung topic. Sabi ko parang ang dami niyo na atang nasabi. Paano Hindi, paano inano ko paano lang. 'to? Parang generalize ko lang para meron na Generalize. tayong idea kung saan tayo papunta. Papunta, okay. Well, to be honest, hindi ako gano'n ka-well-informed about Trump. Sa totoo lang, about his policies, yung mga platforms na sinabi mo, hindi talaga. Pero if, yun nga, natanong mo ako about the deportation, ako, agree ako sa kanya. Like, 100% akong agree sa kanya. Na, syempre, country pa rin nila yun. Syempre, gusto pa rin niyang i-protect yung country nila. Syempre, kung may illegal settlers, mga illegal Migrants. na immigrants naman sa country din natin, sa Philippines, taga-Qatar na, sa Philippines, syempre ayaw din naman natin, 'di ba? So parang ganun din ako, same sentiment din ako with Trump na dapat yung mga illegal o talagang pauwiin sa country nila. And to be fair din dun sa mga talagang legal yung ano nila dun, pag-sustain nila dun, 'di ba? Yung talagang may due process, meron silang mga papers na hawak, ganyan. So ako, first is yun nga, yung protection sa country nila. Yung sa second, parang meron akong narinig na sinabi niya na parang hindi na kasi nabibigyan hindi na na-prioritize yung mga citizens talaga nila because yeah, there's a lot of immigrants nga. So, kailangan lang talagang linisin nila yun. Yun lang naman yung masasabi ko. Agree ako sa kanya. Well, it makes sense. Totoo din naman yan. I mean, kahit saang bansa naman talaga, if there are some illegal migrants na nandun and then they benefit more than your citizens, then talagang iisipin mo yun din. Diba? Mm-mm. But for me, I think it would be better if um, he will give chance to those people
just one chance, di ba? Na fix their status. Mhm. And like for example, magbibigay lang siya ng 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 a specific day hanggang kailan kami maghihintay na maging legal ka. Pag hindi mo na provide yon, then you have to go back to your country and live the America, 'di ba? Parang parang uh, in a way, hindi siya masyadong masamang tignan na magde-deport ka ng mga tao kasi you give them chance eh. Diba? You give them chance to fix their papers and their legalities. And if ever na hindi nila magawa, then sorry to say, but you have to go back to your country. Diba? Ako na alam ko, gagawin naman nila 'yan kasi siyempre hindi naman siya magpapa-deport na, "Oo, umalis na kayong lahat." Parang feel ko magkakaroon pa rin ng due process when it comes to, yung pagde-deport, gano'n. Hindi naman parang case to case din. For example, ikaw, illegal ka na dito for ilang years. Feeling ko it's fair lang naman na talagang pauwiin ka na. For example, 5 years ka ng TNT kasi we term that TNT, 'di ba? Sa ating mga Pilipino. Kunwari 5 years ka ng TNT, parang unfair naman yun. Ako ha, hindi ko na sila bibigyan ng chance pa kasi 5 years na yun. For example, yung mga a year and below, parang okay lang na bigyan ng chance. Pero yung mga Hmm. year and above na whatever yung reason nila, parang sobrang unfair nun na bibigyan mo pa sila ng chance. Parang Sabagay. ako kasi, parang iniisip ko kasi, parang sa setup ng Pilipinas, may mga foreigners na parang more than 1 year na, tapos TNT sila. Parang, ay, hindi na pwedeng bigyan ng chance. Kasi, in the first place, alam mo dapat na may legal na papers ka. 'Di ba? So, if 1 year and below ka pa lang naman nagsistay, siguro, pwedeng, okay, bigyan ng chance, parang ganon. Hindi lahat mabibigyan ng chance. Talagang, Kasi based from mga nababasa ko, parang ang target niya yata is um makapagpabalik siya ng 1 million tao per year. parang, yun naman, wag ka namang magbigay ng number na parang, "Oh, kailangan 1 million." Maghanap sila ng 1 million kung sino na lang. Kung But siguro kasi siguro, knowing him, nasasabi niya lang siguro yun kasi meron na siyang data, na siguro yung data niya is meron na talagang 1 million na, illegal na TNT, sabihin na lang natin para mas ano yung term, 1 million na ano na dun. Ewan ko kung bakit niya nasabing 1 million. Gano'n kadami, eh, di kung gano'n kadami, di okey lang. Para sa'kin okey lang. pero knowing him, kaya niya yun. Kasi before nga, may mga pinapahuli siya na parang, ano na kasi yung, hindi kasi talaga ako masyadong Napili ko tong topic na to, pero hindi ko siya in, inano, ni-research na mabuti. Meron siya, yung first term niya, meron siyang policy na may mga pinapahuli siyang mga tao. Ano 'to, anong mga Nakalimutan ko. tao 'to? Mga, mga tao to. Hindi, parang parang, parang mga militar din yata yung mga pinapahuli niya noon. Ano ba yan? Wait. Dahil dyan, kasi syempre, alam niyo naman chatter is mabibiglaan lang to. Mag-search ako habang nasa Ako kasi parang agree ako sa kanya dito sa deportation niya. Ito nabasa ko na parang meron siyang America First policy. And okey lang naman yun kasi kung ako din kung ako masusunod sa Pilipinas parang gusto ko nga din yun, eh, na tayo muna yung iisipin bago yung ibang, nationalities. Mm. Oh, nabasa ko na. ICE policy. Yun yung uh, policy niya ginawa niya before. So it's Na like it's also for the migrants. Mostly from the tawag dito, neighboring countries. So like Mexico, yung mga neighbors talaga nila na na ang pagitan lang puno, gano'n.
Hmm. Yung mga, kasi syempre may mga ganong migrants immigrants, I should say, na lumilipat lang sila from their home country going to America na walang maayos na papeles. So Hmm. yun yung mga pinaghuhuli niya. Okay lang As, yun. Kung gano'n naman yung ano. Pero kung huhuliin lang because pumunta ka sa country nila, parang yan ang hindi okay. Kaya pero yun, siguro, parang nasabi mo kanina na nagtataka ang madami kung bakit din nanalo pa siya ulit. I think isa rin yun kung bakit siya nanalo ulit. Kasi parang yun nga sa policy niya na America first. Parang na-feel ng mga American citizens na sila yung ipa-priority over other nationality. Siguro yun isa eh. yun. Actually for me um, yung mga tumakbo naman, actually sa mga tumakbo ngayong election for the US, Kamala Harris and Trump, um, both of them may downfall yung mga policies nila. Like for Kamala, yung although this is part of the women's right, I should say, na yung abortion, it goes against some uh culture and belief of other people, 'di ba? And then for Trump, yung mga ano din, yung deportation and everything. So parang binalance lang siguro talaga ng mga Americans kung saan sila magbe-benefit ng mas madami. Mm. Mm. At saka, hindi ko alam ha, kasi hindi ko talaga siya kilala, si Trump. Hindi ko talaga alam kung paano siya mamuno, ganyan. Pero, though ang daming may hindi gusto sa kanya as president ng US, um, nanalo pa rin siya doon because I think nagustuhan din talaga ng US yung siya as their president. Parang siguro tayo ako as an outsider, baka hindi ko siya magustuhan dahil 'pag nanood ako ng media kapag nakita ko sa social media, siguro parang 1 out of 5 lang ang good, what do you call this one? Good. Good night. Hindi good. Yun parang good comment sa kanya, ganyan. Pero, pero bakit siya gusto? Ibig sabihin, meron tayong hindi nalalaman or hindi tayo as an outsider, parang hindi man tayo nagbe-benefit, pero baka mas nagbe-benefit nga yung mga citizen, ganyan. Kaya, ayun. Kaya hindi Yeah, ko tsaka masabi, maganda rin talaga siguro ang pagpapatakbo niya rin before. ayun nga, May kaya, mga hindi mo rin naman kasi, I mean, hindi mo rin naman kasi mapiplease lahat ng tao. ganun. Ayun lang naman ako kasi parang lagi nanonood ng TikTok. Pero hindi ako masyado kasi nagfo-focus sa kanila. Masyado akong Pinoy pride. Mas gusto ko yung mga nangyayari. At saka mas nakaka-relate kasi ako sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero maganda rin naman na meron tayong knowledge. Kasi in some way, naapektuhan din naman tayo. 'Di ba? Sa mga policies nila, apektado rin talaga tayo. Kaya kailangan din talagang malaman din natin 'to. But anyway, yun nga. Hindi, at saka, yun nga, yung point mo kanina na sinasabi mo, yung for the security of the people, parang maganda rin naman talaga yung policy na yan. Kasi Mm. feeling ko, the reason why had he had that policy, because nakita niya rin siguro talagang hindi maganda na yung situation ng country, because most of the crimes that is that that happened there were committed by immigrants, not by the Native Americans. Diba? Mm. Kaya gusto rin talaga siya. Pero, Ayun. yun. Yun lang. Ayun. Wait Parang lang pagod kasi na pagod. hindi, Oo. hindi ako masyadong yun nga, katulad ng sinabi ko sa'yo is, parang, hindi ako masyadong knowledgeable dito, pero kasi, since ang dami ng nangyaring war left and right all over the world, ganyan, gusto ko lang malaman sino yung kakampi
ng Amerika. Pag si Trump yung president nila. Ngayong si Trump ang president nila. Feeling ko Hindi yung wala. mga best friends niya. Kasi magkaaway sila ng ano eh, magkaaway sila ng Russia eh. Meron yung, alam mo yung meron yung issue na pagkapanalo ni Trump, naglabas ang Russia ng news about Melanie Trump na nakabikini, yung mga may mga old pictures ni Melanie Trump when she was still a model Mm. before. Nilabas nila dun. Napaka-high school nun Akala mo naman, 2024 na, wala nang pakialam ang mga tao pag ganun, di ba? Napaka-old school naman. Ayun. Pero alam mo, na ito naririnig-rinig ko ito dito, pag may mga usapan ganyan. Siyempre, di ba, nung natapos na yung term ni Trump, yung sumunod sa kanya, parang, uh, nung sumunod sa kanya, doon na nag-start yung mga eto ano lang naman 'to, hearsay. Comment down below kung if you want to educate us. But eto kasi yung mga, napag-uusapan sa kalye. Alam mo yung mga ordinary na tao na nung natapos na daw yung term ni Trump, though marami naman na talagang wars na nangyari, pero parang mas madami pa yung war na nangyayari. Kasi tapos kapagka may war na nangyayari, laging sinasabi nila ang country behind that is US. Parang tini-trigger ng Yes. US ang country na 'to to, to have a war with this country, to go against with this country, parang ganyan. Tapos, parang nung natapos na yung term ni Trump nun, napansin mo din ba? Na parang left, mas dumami talaga. Kaya parang maniniwala ka din talaga na nung panahon niya, hindi masyadong, parang walang tinitrigger ang US. Tapos after niya, dami ng trigger na US na mga countries, kaya nagbakbakan sila. So, isa rin yan sa parang nilulook forward ko kung totoo nga talaga yun. If ngayong president na siya, ay magkakaroon ba again ng mga bagong wars or mas yung mga war Tama yan. na existing war mas gagrabe ba? Parang ganun. Kasi alam naman natin na malaki din talaga yung role na piniplay nila when it comes to war. Syempre, di ba? Ang Hmm. laking country niya na imposible na wala sila. So talaga nga naman, baka mag-away-away pa yung And mga ibang saka country dahil sa they were the podcast ones nito. who are fun. What? Yeah, yeah, the funding. Yes, that one. Well, let's see. Hopefully, hopefully hindi naman na sana madagdagan pa ang wars, di ba? Mhm. Ang hirap din mabuhay sa bundong puro na lang away. As a person, Oo, at saka alam mo, ang pinakakawawa talaga yung mga inosente. Especially true. yung mga bata yung mag-isa, yung sa kalye, sila na lang yung sila na lang yung parang independent na sila kasi yung mga magulang nila namatay na, nahiwalay sila. So, sobrang kawawa talaga. First is yun sila din yung pinapatay. Yun nga, Meron pa ngang mga ibang country na sila pa yung hinuhuli. talaga. Mga bata pa nila pero hinuhuli sila. Grabe namang So yun. hatred naman yan. Ah, Yun lang naman yung masasabi natin about the immigration. I mean, yung policy niya about migrants. Mm. And yung nasabi ko pa kanina sa education, eh, medyo ano din. Ang ano lang naman kasi, parang ang point lang naman daw yata ni Trump why he wants to cut some topics and some parts of education is parang mag-cut lang ng budget for education. Oh? Okay. If it's true, parang against naman ako dun. Kasi dapat nga mas damihan pa natin eh. Parang dapat walang limit kapag when it comes to education. Kasi yan talaga yung magbibuild sa atin parang yun yung magpapa-better sa atin in the future. Para ako sa akin as I'm a believer of education, ganyan, blah, blah, blah. So, pero mag-focus tayo dun sa sex education. Whether we like it or not, sobrang ano na open na yung mga tao ngayon
And kailangan magkaroon ng discipline when it comes to this aspect in our lives because yung mga pabata na ng pabata yung Pregnancy. ha? Pregnancy. Oo, at saka yung parang nagko-commit nito. So, at saka kasi mas pabata na yung yung nakaka-absorb ng ganitong mga topics. Alam mo yun, kasi because of the social media, because of yung nakikita natin, sobrang open na lahat ng mga tao, kaya kailangan talaga yung education nito hindi malimit. Alam mo yun? Pero hindi ko kasi alam kung ano yung sinasabi niya talagang limit. Pero kung ang sinasabi mo is just para mag-cut lang yung budget, parang hindi naman ata yun acceptable. Actually, yung parang gusto lang niyang i-cut, um, mag-cut ng budget so that parang magko-concentrate lang sila sa parang kumbaga educating the people in American way of life. And then parang gusto niyang i-cut sa mga schools or yung mga programs sa schools ng about sa race theory, gender ideology, and inappropriate racial or kaya yung mga political content. Parang kumbaga. It's Parang 2024, you cannot control it. Kasi true. kahit na Kasi i-control mo there is yan, kahit at saka meron pa ikon naman siya sa social media. Even though you will not tackle that in the classroom, you will still have it in. exactly. Kahit i-control mo yan sa school, paglabas nila ng school, mag-expose pa rin sila sa ganung topic. Mas hindi pa nga maganda kasi ma-expose sila yun nga, sa social media or sa mga iba nilang kakilala. Mas maganda na natatakal na yun sa school pa lang, 'di ba? Na-educate na sila sa school pa lang. At saka yung censorship na yung mangyayari pag ganun eh. Parang hindi mo na sila ine-educate ng mabuti. And knowing America, na parang lahat ng tao, parang there is this American dream that we always say, di ba, na we always want to go to America because the opportunity there is better. And Mhm. parang parang mas maganda na yung leader of that country is open to other cultures of other people while um while educating them as well with the culture of America, 'di ba? Hindi ko na-gets masyado yun. Yung parang bang nililimit lang niya yung knowledge ng yung estudyante sa Ng ibang culture. ibang Kasi culture. syempre parang pinag-aaralan din naman siguro nila yun doon yung yung mga topics na yun sa Amerika. So parang ililimit niya na yon, ililimit niya na yung about sa mga different types of gender and yung mga political contents. Anyway, parang binabalik niya naman parang paurong naman siya when it comes to education. Imbis na parang, alam mo yun, one step ahead nga dapat ang Amerika, di ba? Yun, Nagba-backwards naman siya. Parang hindi, if nagbo-backwards siya that's dun true, sa if yan yung talagang purpose niya, parang it's a no for me. Talaga ako nag-decision. It's a no for me, Trump. okay. Hindi na daw niya gagawin. Siyempre Ayun. para kumbaga, ang point niya lang naman siguro doon in limiting those topics is to make the citizens of America to be more patriotic. Exclusive. Hindi naman exclusive, but more patriotic with their country. Parang kumbaga, we are Americans and we are Americans. Parang ganun lang. Na, na mas, mas magiging proud pa yung mga tao, yung mga Americans na they are Americans. Even though they are not really 100% American. Mm. Didagdagan na lang nila, wag na lang nilang bawasan. Wag na lang nilang bawasan itong yung mga ibang subjects. Dagdagan nila na lang yung mga American subjects. Alam mo 'yon? We are for improvement eh. Hindi naman tayo
Anyway, bahala ka. Decision mo yan. Napagod na. That's true din naman. That's true din. Hindi, kung ako kung sa Philippine setup, for example, ako din naman, mas gusto ko din naman na parang mas maraming subject na about Philippines, about our culture. Kaya parang ako, mas gusto ko na dagdagan natin. Pero kunwari, um, yung, yung parang world history na matatakal dun yung mga cultures or ano pa bang mga subject na pwedeng ma-cover itong mga sinasabi niya na gusto niyang ilimitahan. Ano ba yung mga subject na yun kasi? Feeling ko yun dun sa yung sa history, race Oh, theory, para sa akin, more on history, sa akin, gender ideology and political content. Gender ideology parang sa sex education siya, di ba? yun, parang i-study niya lang yan, dyan lang yan, tapos dagdagan na lang natin ang mga, meron tayong Filipino A, B, C hanggang Z, mga ganyan. Kung sa Philippines setup, o di sila dahil may English A to Z, o di ba? O Oo. di, yun para sa akin na, mas Kumbaga, magandang dagdagan mo kaysa bawasan mo. parang ang mangyayari kasi doon is parang nililimitahan niya na yung ibang tao. Like those immigrants who have legal papers na parang nililimitahan na nila yung buhay nila as themselves na for example for me I am American citizen but I'm still Filipino, di ba? Na Filipino by blood but American by citizenship. So parang nililimitahan niya na ako as Filipino to know my roots, di ba? Hmm. Which Choice is naman ng dapat tao hindi. yun. Oh, choice pa rin ng tao yun. Parang kumbaga, you just have to you just have to give honor and respect to the culture of the people. Kasi syempre yung taong yan naman although sabihin na natin America na nga. Syempre sa America na ka, kailangan namang American way of thinking ka na, di ba? Pero syempre, I mean, hindi mo matatanggal sa tao yun eh. Yun yung roots na talaga eh. Mm. Yeah. So you just have to honor and respect the culture of the other other people Mm. while 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 ini-insist mo yung way of living of Americans. Diba? Mm. At saka yung mga, honestly speaking, yung mga immigrants naman na yun, sila rin naman yung tumutulong to have a better economy for America, di ba? Mm. Totoo. So yeah, I think yun lang naman yung mga gusto kong i-tackle about the issue about the issue about um Trump's winning. Trump's Mm. winning. Puwede pala sa kanila yun na yung magse-second term. Oo, pwede. Puwede pero hindi magkasunod? Hindi magkasunod. Actually, meron din naman tayo, si Gloria Macapagal-Arroyo, yun siya yung dalawa. Pero siya kasi, anong nangyari kasi kay Gloria is like, um, uh, appointed siya Appointed. on her first term and then tumakbo Tumakbo siya on siya. her Nandaya. Corrected by nandan. inaya niya yung pagkaano niya. Yeah. Anyway, so hindi naman yun considered as parang first and second term? Unlike him, first and second term talaga. Dalawa lang ba dapat ang candidate ng president sa US? Actually, tatlo sila. Pero hindi masyadong sikat yung isa. I mean, hindi siya masyadong maingay. Unlike Hmm. unlike Kamala and Trump na talagang silang dalawa yung nag-aaway talaga. Tatlo pala Parang sila. sila lang dalawa din yung choice. Parang yun ang lumabas. Pero tatlo sila na tumakbo. Okay, okay. Got it. Meron silang survey na parang nilabas sa Amerika about what are they expecting from Trump on his first 100 days as a president in America. Mhm. And sabi nung 25% na correspondents doon is they are into immigration nga din talaga. Mm. So, talagang
na point din naman ni Trump yun. And then 14% sabi na mag-focus daw si Trump sa economy nila, sa income inequality sa America. Because I guess there are still income inequality in America even though gano'n nakataas ang sahod doon. And then, merong 12% na nagsabi ng taxes. Ewan ko kung anong problema nila sa tax doon sa America. And the rest, they they are concerned about the healthcare, the crimes, the jobs in America. So parang malaki din talaga yung tawag dito yung percentage na umaasa dun sa policy ni Trump about immigration. Mm. Baka yun talaga ang fini-face nila na issue ngayon. Malaking issue. Well, actually, totoo naman din. Hindi lang naman sa America, even in UK, Spain, Canada. Netherlands, Canada, a lot of, hindi sa pangano, pero a lot of Middle Easterns or, yeah, I, na, dou- I doubt. I doubt if Middle East. Ang onti ng population nila. Mas madami pa nga immigrants na dito sa no, Qatar. hindi Indian. pala Middle East. Asians. South Indians. Hindi. Hindi Indians. Parang let's say Muslims na lang. They are some Muslims that migrated to another country. Hamas ba? I Mm, forgot. Basta medyo ano siya ngayon. Medyo malaking issue siya sa mundo ngayon na ang daming migrants na nagpupunta ng ibang bansa sa western side. Tapos they are committing a lot of crimes. They are Hamas. parang ini-insist nila yung religion nila to be followed. And then they are doing a lot of marami talagang crimes na nangyayari. Ano ba yun kasi yung bansa na yun? Palestinians? Hindi kasi sobrang hirap. Sobrang hirap magbigay ng judgment dyan. Kasi, baka propaganda lang din yan. Kasi, yung nangyari nga ng war between Israel at saka Palestine, baka. Kasi, di ba, ang Amerika, they are for Israel. They are supporting Hmm. Israel. Kaya siguro parang, um, sinasabi na ang mga pupunta, ang mga nagko-commit ng crimes is Hamas kasi yun nga yung kalaban ng Israel ngayon, yung mga Hamas ganyan. So hindi parang siguro sinasabi na lang nila yun. It's a group of people kasi na True. mga terorista ganun. So parang ang hirap naman sabihin na sila yun, parang ganun. Eh para sa akin naman, yung crime since yung crime all over the world na yan eh. Kaya parang ang hirap lang mag-pinpoint ng talagang ano, group of people. Lalo na kung America is against them. So parang binibintang mo na lang. Parang ganon. Ang hirap na magbintang. Ayun, para mapasama lang. Kasi actually half of the world is into yung sinusupport yung Palestine. Kasi nga parang sila yung dehado. Pero half naman ng mga tao sa Israel naman sila kasi sila daw ang dehado. Ganon. So kung pinipinpoint na lang nila kung sino yung mas masama. So kapag sinabi True. na, oh, may crime na commit, oh, Hamas na yan. Hindi, mga Israel. Ganun, ganun. Ayun, yun Thank lang. you. Thank you. Hindi kasi dito, medyo open silang pag-usapan yun. Kasi nga, ang sinusupport nila dito is Palestine. Parang, yung sinusupport nila dito, parang nagfa-fund sila dito. Open naman yun, alam naman ng mga tao kasi even yung mga ibang applications, yung mga delivery applications namin dito, ano, mayroon din yung mga options to donate sa Palestine. At saka yung basta open sila dito yung meron mga nagfo-flash
na free Palestine, support Palestine, ganon. Well, actually, ano din naman yan. Ang tawag dito, we cannot generalize them. Meron din naman sigurong mga immigrants, mga gano'n. And there are some good immigrants din naman siguro. Mm-mm. To be fair, oo naman. To be fair. To be fair. To be Because I'm fair. fair. Because I'm fair. Meron akong napanood sa TikTok. Medyo confused ako doon and hindi ako masyado nag-focus kasi nga confused ako. Doon sa voting nila, hindi siya usual na voting results. Parang kung paano nila itali yun. Are you familiar kung paano nila itali yung votings? Kasi parang sabi nila, kaya daw tumaas yung kay Trump dahil parang from this Dahil. state, parang bumawi siya from this state kasi itong state na to yung magbibigay ng malaking percentage sa kabuuan. Pero hindi yung parang plus, 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 plus. Parang hindi lang eh. Ewan ko kung average ba yun or something. Parang Siguro na-confuse lang average. ako. Parang average. Parang it Tapos has ano, something to do with medyo, states. medyo weird lang. Kasi parang unlike in the Philippines, pag mag-vote ka talagang meron kayong mark rin na yun, di ba? Sa kanila, Mm-mm. sticker lang. I voted. Tapos, parang gano'n. So paano mo malalaman na tapos na talaga to, di ba? Baka meron sila naman Na, yung meron biometrics naman mo. siguro sila yung name list. Pero syempre, meron nga daw state sa America na parang they are not they are not following that one. Hindi, baka dun sa may machine sila precinct din ba? Precinct din ba yung parang sa kanila or Parang percent din. precinct din? So, parang siguro may machine doon, tapos doon ka na magba-biometrics. Siguro. Kaya pagka biometrics mo ulit siguro doon, di alam na kung naulit ka or hindi. Well, but knowing politics will always be dirty. Well, Yeah. dirty. Ew, so dirty. So dirty. So Okay. yun lang naman yung mga topics na gusto kong sabihin dito sa topic na to. Do you Mm-mm. have other questions? Um, I don't know if supported. Di ba si Duterte hindi siya parang hindi sila okay ni Trump. Parang Yeah. nagtatash-talkan sila, gano'n. So, Oh, ayan. Pero si BBM, parang yung nanalo si Trump, maganda naman yung message niya. Parang kino-congratulate niya. So, I'm looking forward for a better relationship between the Philippines and the US. yes. And sana after ng deportation ng mga illegal na immigrants, migrants. Migrants Okay, illegal migrants is sana i-open nila na sa ano, Filipino. oo. Yun talaga yung pinagpipray ko. Yun talaga yung para lahat tayo makapunta ng US parang 'di ba? For experience. Hindi naman kami mamamalagi. Syempre our home is Philippines pa din. Pa-visit lang. Pabisi lang. Yun lang yung sabi ko. Na sana syempre yun lang gusto ko na parang whatever na mangyari sa US, kung makakaapekto yun sa Pilipinas, sana good effect. True. And syempre, yung mga, if ever na may mapapauwi na mga Filipinos dahil illegal sila, mga TNT Better sila, luck next time. better lang next. Better luck O, next alam nyo time. na, mas maganda sa Legal. legal. Ayun. So, syempre, wag kayong magalit kay Trump kasi yun naman ang dapat. Tsaka, Pilipino ka, kayang-kaya mong gawa ng paraan. Pilipino ka. Yes. TNT ka sa ibang country. Oh, Canada ka. Char. Hindi. Gawin natin sa legal way, di ba? Yes, Legal sa way. legal way. Ayun. Or gawin nating legal ang sarili na natin, di ba? Huwag na tayo magtago. Kasi syempre,
for sure, gaya nga ng sabi mo natin kanina, for sure magbibigay naman siguro siya ng na ikaw lang pala nagsabi. Magbibigay siya ng palugit or time for you to fix your papers, di ba? Mm. Mm. Kausapin ko. Sabi mo siya. Kinausap. Sabi ko na lang. Charot. Mm. Okay. So yeah. First episode pa lang ubus ng brain cells. Hindi, Meron pa parang tayong feeling ko 11 ang brain cells natin sa bakasyon pa tayo. ba't kasi nagbabakasyon? And then, ayos Ngayon, to. alam mo na ang feeling. Alam mo na ang feeling na nagbakasyon. Tapos may Tapos babalik ka na parang, anong nangyayari sa mundo? Ayun. So, katulad ng sinabi namin, ito ay gulatan for the next episode. Hindi alam ni A ang pipiliin kong topic. At syempre kay Chatters, di niya rin alam. Kaya abangan ninyo. And Yes. of course, pagpasensyaan nyo na kami sa mga sinasabi namin. Ang mga sinasabi namin ay mga point of views lang naman namin. Wala pong hindi po point of view ng management. Wow, management. POV ng mga simpleng mamamayan na Siyempre yung mamamayan. mamayan. And yeah, if you want to educate us, we are willing to listen to whatever you want to Yes, of educate course. us. Mm-mm. We want that. Yeah, we want that. And we want you. We want Yes. Siguro one of this, meron tayong magiging guest. Magbabalik siya. Nag-ano siya sa akin, nag-favor siya na pwede bang paisa pang guest. ibalik niyo siya. Ibalik niyo ako. Sabi niya, i-guest ko daw siya. Surprise na din sa'yo. Hindi mo na rin Ay, wow. alam. So surprise Para ito sa lahat ng Oo, sa lahat ng oras. yes, ang season 7 there ay full of surprises. Full of Ganyan. surprises. Yes. Yes. So, ayan. So yeah. Maraming salamat mga chatters. And welcome to season 7. Welcome. The season of surprise. The season of surprise. Yan, may mapala na tayo sa season natin. Okay. And of course, kung gusto niyo naman mapakinggan ang mga more exciting episodes namin dito sa The Group Chat Podcast, stay connected with us in our Spotify's. Dami Spotify, Facebook, TikTok, the Group Chat Podcast, the Group Chat by ABC, diba? And of course, aming YouTube, the Group Chat with ABC. Yes. Subscribe. Subscribe. Yan. Bye, chatters. Maraming salamat sa pakikinig sa aming unang episode. Yay. Bye. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.